Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Alan Peter Cayetano resign. Yan ang naging panawagan ng Senate minority sa kanilang Senate President. Kasunod yan ng ikalawang araw ng hindi na naman pagsipot sa sesyon ng 11 senador ng mayorya. Kaya naman ayon sa minorya, malinaw ang nilang pagpapabaya sa tungkulin ang ginagawa ni Cayetano. Yan ang tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra! Vicky, Ivan, Emil, sa ikalawang nga pong pagkakataon ay hindi naman nagkaroon ng sesyon dito sa Senado dahil hindi nga po nakarating ang majority senators. Paliwanag naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano, bahagi ito ng kanilang strategy para umanong matuloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects. Kung no-show ang majority senator sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, ngayong araw rin. Pagpatak ng alas 3 ng hapon kanina, nasa plenaryo na ang minority senators at ilang bisita. Pero bakante ang mga upuan ng mayorya, maging ang Senate President. Naghintay ang minority senators pero nalaman nila mula sa Senate Secretary na hindi darating ang mayorya. Kasasabi lang ni Zubiri nito nang mag-Facebook Live naman si Cayetano. Ipinaliwanag niya kung bakit wala ang 11 majority senator sa sesyon. Anya, paraan ito para hindi maapektuhan ang trabaho ng mga komite ng Senado, partikular ang Blue Ribbon Committee na nakatakdang magsagawa ng pagdinig sa flood control mess sa Huwebes. May kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. Ngayon po, ang majority ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. May hamon din si Cayetano sa minorya. Kung may sapat na numero daw sila na 13, bababa na siya bilang Senate President. Ito kasi ang numerong kailangan para maging mayorya. Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Matapos ang live ni Cayetano, humarap sa media ang 11 minority senators. Hiningi nila ang pagbibitiw ni Cayetano. It's a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Sa pinagsamang pahayag ng minorya, sinabi rin nila ang hindi pagdalo ng majority senator sa sesyon ay pag-abandona sa kanilang tungkulin. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. Sa kalendaryo ng Senado hanggang bukas na lang ang sesyon nila bago mag-break hanggang sa Hulyo. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang minorya na sa huling araw sasamahan sila ng ilang majority senators. Hindi raw Senate President lang ang pwedeng magbukas ng sesyon. Lahat, inibita namin, sumalip kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Sana, pag Senate President ka, ikaw maging ehemplo ng iyong mga miyembro ng buong Senado. Unifier. Kaso siya masamang ehemplo, bad influence, bad example, bad apple. We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. Under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro temp. Pag wala yung SP and pro temp, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Pero ang mga posisyong nabanggit ni Lacson, hawak din ng mga kaalyado ni Cayetano. Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente,
sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, sayang ang bayad ng taong bayan. Kung may sisisihin daw dahil hindi na ipasa ang ilang panukalang batas, Kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na ipagbabawal yung paggagawa ng ganyan, na i-hostage yung pasyente. pinuna rin nila na bakit sa Facebook pumasok si Cayetano at hindi sa Senado. Pag-aaralan ng minorya ang pagpapanagot sa majority senators para sa hindi pagdalo ng sesyon. The Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesdays. As a matter of fact, even Thursday should be a working day also in Tutusin. So we'll cross the bridge when we get there. We'll see. Bago nito, sinabi ni Majority Senator Rodante Marcoleta, personal na desisyon niya na hindi dumalo sa sesyon kahapon. Sentimiento niya. Dinamayan nila si Senador Jinggoy Estrada noong arestuhin nito kahapon, bagay na hindi anya ginawa ng kahit sino sa minorya. Nagpayag din siya ng sama ng loob sa pagtaas ng boses ni DILG Secretary John Vic Rimulya kay Cayetano. Hindi ko alam ang damdamin ng mga kasama ko. Ang sinasabi ko sa iyo ngayon, yung damdamin ko na hindi man lamang kami pinagbigyan, sinigawan ng SP President, ang Senate President. Bakit naman ganun ang naging pagtrato na? Okay. Parang minaliit na kami. Emil, sinabi nga po dito sa Senado na hindi raw hahadlang ang minority doon sa pinaplano na sesyon o hearing kaugnay sa flood control sa Huwebes. At gayon din, umaasa sila na may papapala pa rin sila doon sa sesyon bukas dahil maaari raw na merong ilang majority senators na dismayado sa pamumuno ni Senate President Cayetano. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.